Ilang beses mo ba kayang patawarin ang iyong asawa sa kanyang pambababae? Ipaglalaban mo ba ang inyong relasyon o palalayain mo na lang siya para na din sa katahimikan ninyo parehas? Hello guys! Welcome back again to my YouTube channel. So isang sulat na naman po ang aking nais na ibahagi sa inyong lahat. Ano kaya ang naging epekto dito kay letter sender ng pambababae ng kanyang asawa? Ilang beses kaya niya ito ginawa? Ano kaya ang desisyon ni letter sender? Palalayain kaya niya yung kanyang asawa o ipaglalaban niya ang kanilang relasyon? So lahat yan ay malalaman natin dito sa sulat na pinadala ni letter sender. Pasok! Hi, I'm a student, first year in college, and I'm also working part-time. And a mom to my 6 years old Angel. Meron akong live-in partner. We are 4 years in a relationship and 6 years na living together. I'm earning a small amount of money and okay lang yon. At least, hindi ako pabigat sa partner at anak ko. Masipag ako sa gawaing bahay. Hindi ko napapabayaan ang aking partner. At yung partner ko naman ay responsible at good provider sa anak namin. But, here's the thing. Second time na nag-cheat ang asawa ko ngayon. And I can say na gustong-gusto niya yung babae. Way back when he cheated on me for the first time, pinalaya ko siya. Pero ayaw niya magpalaya. Ako ang pinili niya. This time, pinapalaya ko na ulit siya kahit na may anak kaming masasaktan. But again, ayaw niyang palayain ko siya at hindi ko maintindihan kung bakit. I feel really sorry sa anak ko, but I'm getting emotionally weak and physically sick na kasi. 1 year na ang nakalipas simula nang malaman ko yung tungkol kay partner at other women. 1 year na rin ako nagtitiis at pabalik-balik sa ospital dahil inihimatay ako for no reason. I lost weight. Look really skinny now. Wala na rin akong magulang na babalikan dahil nasa piling na sila ni Lord. Boys, men's, guys, bakit ba kailangan ninyo na mag-cheat? Hindi ba kayang i-let go muna yung current relationship ninyo bago kayo pumasok sa panibago? Maiintindihan ko naman if may gusto na siyang iba at hindi niya na ako mahal. Masyado nang naaapektuhan ang aking kalusugan at isip. Pero, bakit ayaw niya kami i-let go ng anak namin? Matatanggap ko naman at maaalagaan ko naman ng maayos ang aming anak. Lagi kong tinatanong kung bakit ko kailangan maranasan ang mga ganitong paghihirap. Marami pong salamat. Cheating is not a mistake. It's a choice. Walang mali o kulang sa'yo. Choice niya lang talagang lokohin ka. Ngayon, if ayaw niyang lumaya kahit pinapalaya mo na siya, ba't mo binibigay sa kanya yung choice at power to make you more miserable by letting him stay with you? Kung choice niya na mag-cheat, choice mo rin tuluyan siyang ligwakin sa buhay mo sa ayaw at sa gusto niya. Maybe you need to start of letting go of yourself because it takes a lot of courage to do that. You can't live for the rest of your life thinking when is he going to find another woman to cheat on. Trauma may kill you. Yes, it may kill you. Consult a professional help. Nararamdaman ko yung frustration mo. Yung tipong gusto mo na siyang intindihin, kaso nga lang,
Wala kang makuhang valid reason, kaya stress na siguro yan. Hindi na maganda sa mental health mo. Alam ko na pwede mong sampahan ng kaso kahit hindi pa kayo kasal. Lalong higit kung napatunayan na malaki ang naging epekto nito sa mental health mo. Kuha ka na lang ng child support. Tapos, pwede nang by force, hindi na pwedeng makalapit ang live-in partner mo na nagdadala lang ng stress sa'yo. Uulit at uulit yan, sigurado ako. Ikaw ang lumayo, hindi mo kailangan ng permiso niya na palayain mo siya o hindi. Huwag mo siyang i-tolerate. Panindigan mo kung gusto mo na palayain, then go. Unless sanay ka na ng ginaganyan. Mahalin mo ang sarili mo at ang anak mo. Mas masarap mabuhay ng may peace of mind kaysa pasakit ng paulit-ulit. Kung hindi ka naman dumedepende sa kanya, then go with your child. Don't let him stop you from being free. Malay mo, mas makahanap ka pa ng better sa kanya o mas maayos ang magiging buhay mo. I am a daughter who experienced na ang father ko ay cheater. Believe me, mukha lang kaming okay. Pero yung trauma, yung emotional at mental effect, grabe. If my partner is like that, there is no second chances. Sabi ng iba, madali lang daw yun sabihin. Pag galing ka sa ganyang sitwasyon, di mo kakayanin ang history repeats. I always tell my husband, I am not my mom. I let go if he cheat. Anyways, you know yourself. Let go if it is hurting you so much. You are not doing a favor for your child. Lalo mo lang silang nasasaktan kapag nakikita ka nilang nasasaktan. Sa akin siguro, tumigas na ang puso ko sa mga manloloko. Kasi nga, dahil sa mama ko. I forgave my father. Okay kami. But yung kasalanan na cheating never will be okay. And I don't tolerate it. Ang maaaring may payo ko lamang dito kay letter sender, pansamantala muna siguro kayong maghiwalay. Hindi ko sinasabi na habang buhay kayong maghiwalay. Ipagpahinga mo muna ang iyong puso, ang iyong katawan at ang iyong isip dahil nga nagkaroon na ito ng negatibong epekto sa'yo. 2 beses kang niloko at mahirap talagang patawarin yung mga ganong lalaki. Pero dapat isipin mo ang inyong anak. Isipin mo na merong bata na masasaktan kapag kayo ay tuluyang naghiwalay. Kung talagang mahal mo siya, ipaglaban mo ang inyong relasyon. Walang dapat makasira ng sino mang babae sa inyong pagsasama. Kausapin mo ang iyong asawa kung talagang willing ba siya na i-save ang inyong relasyon. Dahil yung lalaki lang naman talaga makakagawa ng paraan para matigil ang kanyang pangbababae. Dahil kung willing talaga siyang magbago para sa iyo at para sa anak ninyo, ay gagawin niya ang lahat para itigil ang kanyang pambababae. So hanggang dito na lang ang ating letter of the day. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik sa aking mga ginagawang videos. Don't forget to like and subscribe. Thank you for watching. God bless us all. Bye!